Ladies and gentlemen, deads na yung Belgian Malinois, both of them. Yan, ganyan kahirap mag-U-turn. Kahirap mag-U-turn. Para meron akong gustong ano dun tanggalin ng lupa tsaka ayusin semento, pero sa bahay muna unahin natin. So, sunduin ngayon si teacher. Well, she knows the bad news. Both of them are dead. Such is life. 4K. Wala pang assurance. Well, medyo healthy pa rin naman yung healthy pa rin naman yung nasa likod. Ay, nasa likod yung third na dog. Siya yung kasama namin lagi, yung third na dog. Dalawang nakakulong. Well, everybody's wondering nung kinamatay. Again, super bilis ng pangyayari. Moving on, hindi gumagana yung remote nito, yung alarm remote. I'm thinking na ewan ko, kasi nakalaylay siya, baka may loose na wire something, kasi nakalaylay siya nung nung inano ni Paul, nung inassemble at dinisassemble ni Paul, nakalaylay siya. Hindi lang na-check syempre. Takot ako pumreno sa harap, totoo lang. Pero mas nakakatakot pala yung magpi-fishtail ka. Pero nararanasan ko na yung fishtail, which is dangerous. Naranasan ko na yun. Nakailang fishtail na pala ako. So ano bang proper braking? Ang proper braking is front follow up by back. Front follow up by back. So I guess papracticing ko na yan, especially pag emergency braking. Emergency braking kasi, it so happen na number 1, malakas yung brake ko sa likod. Number 2, yung kanan, hawak ko lagi yung silinyador. And then yung brake sa likod, lagi nakapatong yung daliri ko sa likod. Yung brake lever ng panlikod. Kaya pag emergency, yun ang una ko napipiga. Siguro, hindi, instinct ko na yun Pero I guess, i-reincorporate ko na sa instinct ko yung pagpreno sabay sa harap. Kasi parang I'm rendering the front brake useless kapag lagi lang back ang ginagamit ko, especially pag emergency. Natin tatry ko ngang magpreno sa harap. Parang the right pala is front and then reinforcement sa likod. So try ko ngayon lagi ng front. Lagi kong gagamitin yung front. Kasi kung front yung brake, front na yung right na yung silinyador, right pa yung braking, wala nang gagawin yung left hand ko. So ngayon
For the sake of ano, for the sake of safety, kasi nga safety ano yan eh, safety reason yung ano eh, yung gagamit ka rin ng front brake. Teka, singit lang tayo. Nagamit ka rin ng front brake, safety reason yun. And as per AI tinanong ko AI nun eh, as per AI, una daw lagi yung front brake. And by design, yung mga big bike, okay, talagang nilalakasan nila lagi yung front brake. Imagine itong motor na to, itong e-bike na to, ang disc nito sa harap is inside rotary, inside na malaki yung ano tawag doon, yung rotor. Malaki rotor nito eh, yung sa front. By default yung stock nito malaking rotor. Kaya ano, kaya yung stock lang ng back tsaka front, mas malakas yung front. So ganun sa big bike, meron pa mga big bike ano eh, dalawa yung disc sa harap na 4-pot, isipin mo yun. Yun yata yung umiendo eh, mga ganong ano eh, ganong stock eh. Hindi pa ako nakakagamit ng 200 ano ba, 200 cc pa nakagamit. Nakagamit na ba? Hindi pa. Pero siguro makagamit ako, mako-compare ko siya dito. Kasi nakagamit na ako ng 160. Diba 160 yung isa? Iingay ng gulong sa harap. Pagkakamalang kong sayad sa likod. Ang ganda niyan yung may ipin sa harap. Ang ganda niyan pag isinasampa ko sa somewhere. Sampa ko sa gutter, ganyan. Kaya nangyayari, pag sumampa ako sa gutter, kakapit yung harap, kakaskas yung likod. By the way, malaki-laki na rin nagagastos ko sa aking construction eh, no? Flooring project. The goal is yung gym, yung semento sa likod magkakaroon ng gym, doon ko lilipat yung gym. Yun ang goal. Ano pa? Yung pathway or yung walkway, pwede kong dalhin yung motor sa likod. Yun. Kasi yung sa harap nagiging laundry ano na ni teacher. Laundry. Ganyan. Sa likod na yung gym, siguro sa likod na rin yung motor. Pwede ko na rin dalhin yung motor sa likod. Ayan. Tulad nito, ang dali ko siyang naisampa. Kasi nga may ipin yung ano, may ipin yung ay ano kaya feeling kotse ka tapos dito ka sa bike lane, feeling strong and mighty. Merong ano eh, ano tawag, anong term sa ganun, irate na biker vlogger na pinapakita niya dito. Nga dumaan siya rito minsan eh, na hataw kasi siya magbike, ano yung road bike gamit niya, hataw siya magbike, talagang full ano siya, para siyang ano ba tawag sa kanya, kulay pala niya, alam mo na ano eh, babad sa araw. Tapos binablog niya yung pagbabike niya. Dito hindi siya makahataw kasi nga ganito, hindi siya makahataw.
So, ang dami niyang mga lugar na pinupuntahan eh, Manila, ganyan. So, binabati ko siya yung mga motorista na gumagamit ng bike lane. Well, generally, you have to share the road. Okay, meaning, pararaanin mo yung nakabisikleta. Kaya nga may bike lane. Nun. And that's what I do. Practice ko yun. Lalo na nung ano ba, basta pag nakakita ko ng siklista na paraan, pinapadaan ko yun. Ano ba gamit ko nun? Basta nagpapasingit ako ng siklista. Ganun salita. As long as ako hindi kasya, siya kasya, parang ganon. Especially pag nasa bike lane ako. Excuse me. Pinupunan niya yung mga nakapark. Papark ka, hindi waiting ha. Ayun yung mga waiting, ganyan. Di ba merong sikat na New Yorker na vlogger? Sino pangalan nun? Na tinikitan ba siya? Parang tinikitan siya. Sabing ganon, you should be riding or passing through bike lane. Sabi niya ganon. Sikat siya na vlogger, New York. Sabi niya, ganun ba? So, nagpatiket siya ganyan. After niyang magpatiket, nag-bike lane siya. Punta siya sa bike lane talaga. Siniriina na niya. Niliteral niya yung ng enforcer, kung ano man tawag dun sa kanila, ng police officer. So, ang ginagawa niya, hindi siya nagbabagal. Pag merong construction ahead, pung, sa pool. Semplang. May pagka-stuntman din siya nag-skateboard siya Merong nakapark na kotse, pung, sa pool. Talagang sinisemplang niya sarili niya. Pakailang ulit sa napakaikling baybayin. Maikli lang yung binaybay niya, pero ilang beses siyang semplang. Para pinapakita niya na eto ba dito ba kami dapat magstay, bumaybay. Ganyan pinapakita niya. Teka, concentrate tayo Parang gano'n. Ano ba pangalan? Skater siya skater. Teka, ano pa ginamit niyang pansemplang? Skateboard ba? Bike. Ginamit yung nagbabike, may bike din siya. Nung nakabike siya natikitan. Isipin mo sa New York, pati siklista natitikitan. Kasi marami doon yung mga mga courier. Mga naghahatid ng mga physical na sulat. Mga sa lawyer, kung ano man. Matutulin sila kasi maraming hati rin ganyan. May movie na ng title Quicksilver, si ni Kevin Bacon. Ang tutulin nila. Parang may ni-remake si Robin dun sa movie ng Batman, yung artista na yun. Ni-remake niya yun kung ano man title. Meron din siyang ganong movie. So yun ang buhay ng mga siklista sa New York. So matutulin sila mga siklista. Pero yun na nga, dahil sa kagaya dito sa atin, yung maiwasan dahil sa matraffic ganyan, yung maiwasan na gamitin ng motorista yun na 4 wheels yung bike lane, bigayan na lang. Problema, pag naipit sa traffic, pati yung bisikleta hindi na makasingit, pare-parehas na. Unless na gawin yung sa India. Merong isang city sa India kung saan may motorcycle lane bawal umovertake. Maliit lang yung motorcycle lane, malapad pa yung bike lane ng sumulong ngayon kita mo talaga nakapila silang lahat. Siguro liban na lang kung
exit ka na, parang gano'n. Unless kung magano. Tapos wala kang makikitang four wheels na umaapak sa bike lane. Ganon. Focus tayo. Wala kang makikita. So baka along with bike lane, motorcycle lane, yung four wheels inano rin, naka-enforce din. Ilang balls? 85. 86 ako umalis. Alam ko full. Bumili pala ang hollow blocks. Semento. Kaya na nagpa-practice na ako ng preno sa harap. Hindi ko rin napagtanto, ang hina pala ng preno sa harap. Kaya ako napa-upgrade ng Kaya ako napa-upgrade ng preno sa likod. NMAX ba to? So kung preno, harap muna, then alalay sa likod. Yun pala yun, magpipishtail ka pala kapag pumreno kang malakas. Pero at least pumreno ka. Delicates, pero pumreno ka, napa-stop ka. Yun yung at least doon. Yan lang, ingatan mo na lang kung saan ka sasayaw. Ano ba? Bakit ba nagpipishtail? Kasi totally, naka-stop ka ganyan. Totally ka naka-stop. Totally nag-lock yung gulong sa likod. Ganyan. Wala namang ABS kasi ito. So, siguro, pag ganun kalakas ang preno mo, doon mo ma-appreciate yung yung ABS. Kapag nagtutulin ka, ganyan, ma-appreciate yung ABS. Takot! Doon nila inimbento yung ABS. Para maiwasan or ma-minimize o eliminate, ano bang term doon? Maiwasan, eliminate, yan, minimize. Yung fishtailing, pag nagpiga ka ng preno sa likod. Takot Takot talaga, sasayaw ka. Totally nag-lock yung gulong sa likod, na i-lock mo. Kasi panic braking Brake yun sa harap, brake ka rin Nakailang ganun na. Usually, if not yung mismong kaharap mo nasa harap ng harap mo. Yun ang dahilan ng pagpreno. Tapos, pag masyadong nakabuntot yung nasa likod mo, baka tamaan ka pa. Hindi siya nakapag-brake. Kaya yung tingin ko, lagi akong tumitingin sa likod. Wag lang ako ma-distract ng angkas ko o ako salita ng salita. Kaya minsan pag critical, tumitigil ako magsalita. Mamanhid na naman kamay ko. Etong guantes Itong guantes na to ang
Something something. Wow, ayoko yan. Nakatutok na naman sa likod ko. Uy, Repsol. Katakot ka, sir. Ano siya? Okay. Ang tawag sa ganun? Motorized. Katakot naman yun. Walang signal light. Baka biglang pumihit sa kanan to, ayoko. Ngayon ko lang naramdaman yung potential ng ano nito. Itong 3 kilowatts na to. Ngayong naayos ni Paul yung programming niya, 60%. Thanks to Paul, 60 lang kasi parang less chance na masunog ko. Ayan, lesser chance. Baka pag 70 at winasiwas ko mag-goodbye ano ko. 5K 10 kung magkano man ang rewind. Alam ko mga 5K ang rewind ng hub. So, wala ka pang motor. Back to gas motorcycle. Gastos ng gas dapat pala start ko pala yung ADB kahit 5 minutes lang. Hindi ko ginagawa yun kasi bumababa yung mileage. Syempre naka-idle, di ba? Para nasa 42 siya ngayon Pag in-start ko yan, bababa mileage yun. Baka mag 39 pa yan. Ang bilis bumaba Yung sa traffic lang bilis yan bumaba Pag hindi ko pinagana yung pag di ko pinagana yung tawag nito auto stop ang niya, ang bilis bumaba. Para siyang countdown. Puta. Pagtag grabe. Ang matagtag talaga to. Parang enough na sa akin yung height na ito. Kung magtataas pa ako, masyado nang mataas yung center of gravity niya. Kaya yung iba nagbababa Tapos ako naman kaya ako nagtataas dahil sa humps ganyan. Takot pala fishtail. So let's talk about advantages and disadvantages ng keso na lang, huwag na lang electric. Ng keso at ADB. Ngalanan na lang natin. Keso, hindi, on what level? Keso maliksi. Okay. Keso tipid sa gas, walang gas, kuryente. Mura compared sa gas, mas mura.
Hindi siya totally free kasi may plus sa kuryente. Kuryente namin dati 4.7 nung may keso. Nung nawala yung keso, nasa 3 plus, mga 3.9 ganyan. So nakatipid kami ng 7 to 800 nung nawala yung keso. Ano ba, yung ADB naman malakas sa gas. Hindi sa malakas, pero kumukonsumo ng gas. Papa-change oil. Dati salita lang yun, ito experience na eh. Kasi kami ni pamangkin, tawag na ito, ang goal namin is every 1,000 na lang, dati 500 eh. Every 1,000 change oil, every other change oil may banlaw. Banlaw means bibili ako ng extra oil, 700 ml. Pagtapon ng gamit na oil, banlaw ng 700 ml, start mga 5 minutes ganyan, stopon, tapos lagay ng 1 litro. So yun na yung gamit, yung 1 litro. Gastos nun kasi magkano yung maka 600 ka nun, syempre abutan ko pa rin siya. Actually nga ngayon hindi ko na siya inaabutan eh. Sabi niya, Tito, bayad mo na lang yung tawag neto, masarap na inihaw ganyan, kasi minsan nag-ihaw kami, basta something like that. Kain na lang kami dito, parang gano'n. Yun na lang konsuelo, parang gano'n. So yun yung sa ADB. ADB bago naman yun. So more on maintenance lang tayo. Ano ba, nangalay na ako. Eto, ang lakas ng preno. Yun, safe yung preno kasi meron siyang, ang tawag sa preno nun, ABS. Yun. Eto maikli kaya siya maliksi. Yun mahaba kaya siya stable. Kahit yung hangin, hindi siya easily swayed. Masusway ka pa rin, pero hindi kagaya nito. Na pag hinanginan ka, medyo kakabog yung dibdib mo. Yung matuling ka, hinanginan ka sa highway, kakabog talaga dibdib mo kasi mararamdaman mo yung galaw eh. Yung Honda, maganda yung aerodynamic